Gapa kayo. Oh, kita ka na. Live. Hi. Wapo ni siya naligo sa tinood lang. Naligo ko. Excuse me. Naligo. Kada adlaw. Oh, ni angko nakaganina dahil gawa ka naligo. Ah, lala, dagan yun, dagan kid. Dagan. Shout out sa boyfriend ni Kitty. Ano pangalan na to? Ang boyfriend ni Kitty. Saman mo, anhi ka, dili dong. Kay, kung di ka mo anhi, dagan, wala ko kay istorya. Wala. Iya ka man, gikuha na ko yung cellphone, uli na nako. Kaya to may sa taas, kaya gipangita ka na mo. Ano na? Oh, tara, muli na po ito. Sa oras na. Alas 11 sa Kadlaw, alas 12 sa Kadlaw sa Australia. Hello from Caloocan. Magbabay na to sa ilang. Oh, bye-bye. Babay namin sa inyo. Nakita na namin si Kitty. Empty na auntie yan. Yan. Empty na yan. Babay na Kitty. Babay na. Bye. Sasabihin po nila na the sole jurisdiction and power to impeach an impeachable officer lies with Congress. The same thing that the Supreme Court can say, the sole power to interpret the law lies within the Supreme Court. Hindi ko pwede sabihin mali ako, kahit abogado pa, lalo na abogado pa. Pero ngayon po, wala na po yun. Ibig sabihin, wala na hong batas ngayon. Kailangan nyo natin tulak ng konsepto na itinuna ka-limited sinalo ni Ka-Rodi Duterte. Itinuna sa atin ng ang federalismo. Pagka ginawa po natin yan, mabibigyan ang pera at kapangyarihan ng national government. At lalakas po ang kapangyarihan ng local government para i-develop ang kanilang lugar. Dadami po ang trabaho sa Pilipino, dadami ang mga kumpanya na papasok, gaganda ang peace and order, mababawasan po ang korupsyon. So ang proposal ko po sa ating pamahalaan, na hindi nyo naman po ako dapat pansinin. Pero gusto ko lang sabihin dahil kalayaan ko ang magsalita. So hindi natin mababago pa ang sistema ng pamahalaan ngayon. Pero ngayon, budget season, budget month na po ngayon. Pwede nyo na pong biyagin ang pondo at ibigay sa local government at patakbuhin ang Economic Development Council mula sa barangay yan. Barangay Economic Development Council hanggang Local Development Council, paakyat po ng National Development Council para ang mga tao ang magsabi ng mga programa at proyektong kailangan nilang pondohan na dadalhin po sa City Council, dadalhin sa Congress ng Congressman at yun ang kanyang papopondohan. Para nasa Maynila ka, hindi ka binibigyan ng fertilizer. Hindi ka pinapaha, pero binibigyan ka ng flood control. Dahil ang programa nanggagaling po sa tao. Patakbuhin po nila yan, maraming problema sa korupsyon ng ating pong mababawasan. Then, the national government, the President, Senate, and Congress must oversee the implementation of these projects para pag mayroong mga local government officials na nag-corrupt ng mga proyekto, patanggal nila, kasuhan nila, imbestigahan nila. Pwede mo nilang gawin yan. Last, I'm sorry, ito po talaga ang last. Paliliwanag ko lang po sa inyo. Yung ginagawa po nila ngayon, nung time po namin, hindi ko sinasabing mas magaling kami sa kanila. Mas magaling na kayo, sige na. Pero ito lang yung ginawa namin. Lahat po ng ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, Customs, BIR, Police, DOH, DPWH, DOJ, DSWD, pinalikha po namin under PACC when I became chairman ng National Anti-Corruption Coordinating Council at mga
anti-corruption committees sa lahat ng mga opisina, lahat, pati corrupt na opisina, pinalikha po namin ng mga anti-corruption committees para may nagbabantay at nagko-coordinate sa amin ng mga anomalya at mga issues na na-address kagad. If they are really serious in fighting corruption this time, all they have to do is to reactivate the committees and the council that was already created by the PACC in 2021. Makinig ka kasi. Palitan na ho nila ang pangalan. Gawin lang po nila yan. Ngayon, di mo si President Marcos, ikot ang ikot. So, puro Bulacan naman ang ikot. Sana mahirap po for a president. I know he's doing this for the country, di ba? Para gumanda ang trust rate. Okay, fine. Pero to do this properly, efficiently, and like a government, activate nyo lamang po yung National Anti-Corruption Coordinating Council at pa-activate nyo po lahat ng mga anti-corruption committees at anti-red tape committees na nakatatag na po noon 2021 pa sa lahat ng opisina ng gobyerno. Makukuha nyo na po at kaagad. Siguro po, conservatively speaking, kalahating porsyento ng corruption sa Pilipinas, automatically, in 1 month, papabawasan. Yan po ang aking maliit na huwag na niyong pansining mungkahi. Thank you, Chairman Greco. Well, napakaganda yung kanilang mga binatawag opening statements. Ano? So kanina, napag-usapan na natin yung issue on internal security problems sa Pilipinas tungkol sa NBA, CPP, NDF na sa Amerika diniklara nila yan na terrorist organization. Kaya medyo nagkaroon ng problema doon sa interim peace agreement na hindi na ipatupad, inabutan ng COVID at meron explanation sa Secretary Esperon. Napag-usapan din kanina yung tungkol sa drugs problem na yun ang isa sa pangunahing programa ng PRRD. At ang pangatlo, ito na ngayon yung issue ng corruption. At dito na ipaliwanag ni Chairman Verica, the others, kung ano ang nagawa nila in a span of 6 years. Nung una, si Kadante ang nandiyan sa PACC, our good friend, the late Dante Jimenez, nakasama namin doon sa 16 na membro ng court na sumuporta kay Mayor Digong bago siya tumakbo Pangulo na pinagpatuloy ni Chairman Verica. Alam po ninyo yung pagtatatag ng PACC ni PRRD. Napag-usapan namin yan ni Chairman Dante bago